In today's generation, there are many forms of medium like books, TV, computers, or any gadget that give us entertainment and additional knowledge. But there is only one book that we may see as a life manual, but transformative, full of wisdom, and is also somehow entertaining. None other than the Bible. So today, we have asked 4 individuals with different perspectives on how valid is the Bible for them. But first, do you know that the Philippines has ranked number 3 in the top Christian nation here in Asia? In the recent studies, survey shows that more than 86% of the population is Roman Catholic. 6% of the population belongs to other Christian sects or churches, like born-again Christian, and 2% belongs to well over 100 Protestant denominations, and lastly, to add it up, it is roughly 4% of the Filipinos are Muslim minority, which are concentrated on the southern islands like Mindanao, Sulu, and Palawan. To add it up, the Bible is also the top-rated book in the country. Now, let's see if the opinions of our hand-picked interviewees will differ from the validity of the Bible. Hi everyone! Andito po kami ngayon sa lungsod ng Maynila, kung saan po magtatanong-tanong po kami kung ano ang kanilang pananaw sa Biblia at kung paano po sila naniniwala sa salita ng Diyos na nandoon sa Biblia. Tara, samahan nyo kami. Hello, so ngayon, kakausap po tayo ng grade school about sa opinion niya about po sa Bible at yung validity po nito. So, yung tanong namin, naniniwala ka ba sa Bible? Okay, naniniwala ka. Nakapanood ka na ng Superbook? Ano yung pinaka-favorite mong story sa Bible na napanood mo sa Superbook? Alam mo ba yung kwento na may bata tapos nakipag-away siya sa higante? Oo, siyan. Yung lalaki. Oo, yung lalaking bata. Si David and Goliath, kilala mo? Okay. Mamimili ka from 1 to 10. 10 pinakamataas, tas 1 pinakamababa, okay? So, gaano ka naniniwala sa Bible? 10, okay. Kapag may isa kang kaibigan na hindi naniniwala sa Bible, ano yung pwede mong sabihin sa kanya? Sabi ko, dapat po siya maniwala kasi totoo po siya. Hindi po ako religious na tao, so I believe po mga nasa 7 po. Since di rin po ako pala simba, pero naniniwala pa rin naman po ako sa Bible. If God is real, then why is there so much suffering and hardship and persecution that we see going on around us? Familiar ka ba sa kwento ni Job? Sino po? Ni Job sa Bible? Hindi po masyadong. Pinahintulutan niya ng Lord. Ang ibig sabihin lang nun ng kwento ni Job, parang sa atin lang din. May mga bagay na hindi talaga natin maiintindihan, pero papahintulutan lang ng Lord na mangyari yun. Pero pag pinahintulutan niya yung suffering na mangyari sa atin, we must believe na nandyan siya for us. Na tutulungan niya tayo in all suffering and circumstances na ma-experience natin. Yung kwento ni Job, proof yun na yung Bible, kahit sobrang matagal na siya, di ba, na yun parang before Christ pa yun yung kwento ni Job pero hanggang ngayon nagagamit pa din natin yung mga kwento sa Bible para we can still adapt to it. Actually po, ganun pa rin po kasi hindi po kasi siya kasi po para sa akin, ang 10 po kasi is yung parang religious people na po, masyadong religious na po. And then yung sa akin po kasi, if it include po yung sa mga tanong and yung ayun po sa mga question, ganun pa rin po yung ko po, ratings ko po, it's 7 pa rin po. Okay, it's still the same 7. 9. 9, okay.
Okay. Bakit niyo po nasabi na 9? Gaya lang din ang sagot ko kanina. Parang ganun lang din. Kasi, yung may mga part na parang pag sobrang, complicated na situation sa buhay, parang nakakalimutan mo maniwala sa mga ganun. Opo. Pero mas nangingibabaw pa din naman. Yung pananalig, ganun. The Bible is inspired by God. So, yan po ay totoo. Yan po, the Bible was inspired from God. Kung tatanungin nyo man po, yung Bible po kasi, kung may knowledge po ba kayo kung sino po nagsulat ng Bible? Wala, ayun. So, yung Bible po kasi, madami pong nagsulat. More than 40 na people yung nagsulat po ng Bible. Pero kahit po 40 yung nagsulat, 40 katao po yung nagsulat ng Bible, it is still inspired by God. Kasi po, nung ancient times, before Christ, basta yung panahon po ng nila Moses, kung kilala niyo po sila Abraham, yun po, kung familiar po kayo sa kanila, yung mga, sila po, meron po silang kakayanan na makausap pa din si Lord. Unlike po sa atin ngayon, na wala po tayong kakayanan na makausap si Lord kasi medyo malayo na po tayo sa Kanya. Pero po ngayon, yung panahon po nila, nakakausap po talaga nila si Lord or naririnig nila. Di man nila nakikita pero naririnig po nila ang Lord. And kahit po nung panahon na po ni Christ, syempre wala na pong wala nang audible voice si Lord, ganun. Pero po, inspired, yung sinusulat po nila in New Testament, inspired ba din yun ng word ng God, yung pagsusulat po nila dahil po, yung spirit ng Lord, nandun na po yun sa New Testament, kung familiar po kayo sa Holy Spirit, ganun, andun na po yun, and lahat po ng ginagawa ni Christ nung panahon po niya ay sinusulat po ng mga disciples. And kung familiar po ba kayo sa 4 Gospels, yung Matthew sa Bible po, yung Matthew, Mark, Luke, and John, lahat, may mga kwento po kasi doon na pare-pareho, pero iba-iba po yung nagsulat nun. Ibig sabihin lamang po niyan, iisa lang po yung nagdidikta sa kanila kung ano yung pwedeng isulat sa Bible. Yung Bible po, kaya po nasabing inspired by the word of, inspired by God, kasi po, kahit po, ilang language na yung sinalin sa Bible, malalaman natin na united pa din yung Bible, kahit iba't ibang language siya. Nakaka-amaze nga po kung iisipin natin na may Bisaya, may Tagalog, may English, may Hebrew, pero iisa pa din po yung mensahe na nais pong ipahatid ng Bible, and that is the Word of God mismo. Yun po. 9 pa din po ba yun yung sagot ninyo? For me, yes. 9 pa din po. Bakit po 9 pa din? Ayaw niyo po ng 10? Hindi, parang sariling na lang din. Apo. Ganun, opinion. Apo. Yan. Naniniwala ka naman ba sa Bible? Yes. I mean, or yung sa validity na lang ng Bible. Is the Bible valid? Totoo ba siya yung content niya, ganun? For you, totoo ba yung content ng Bible? Well, I won't say na historically hindi siya real, since may possibility naman na real siya kasi wala naman talaga tayo doon. Nakasalalin naman sa text ng mga Romans na record ng mga Romans noon. So yeah, may possibility na real siya. Pero ayun. How valid, in a scale of 1 to 10, 1 being the lowest and 10 being the highest, how valid is the Bible for you? I will say 6. Okay, so bakit 6 for you? Well, there is basta parang ayoko mapunta sa hell eh. Okay, kaya naniniwala ka sa Bible. Ay kaya for you 6 yung validity ng Bible sa iyo kasi just because you just don't want to go to hell. Yun ba yung gusto mong sabihin? Yes, parang ganun. I will say 5 since sometimes nagpa-pray naman ako, sometimes mahirap pa rin. Ayun.
paano mo nasasabing mahirap? Ganon. Well, sometimes I will pray na sana po next day maging magandang araw. Pero yung next day, half lang. May times na magandang araw, may times na pangit na may nangyayari. So, ayun. Kaya nasasabi ko, totoo pa talaga si God. Ayun. Okay, sige. Is the Bible is inspired by God? Ayun. So, yung sagot naman dyan, true na yung Bible inspired siya kay God. Kasi according to 1 Timothy verse 4 to 12, the Bible has the ability to rebuke the people kung sinong, it is a two-edged sword. Ibig sabihin, it can really inspire someone, it can rebuke someone, it can transform someone. Kaya and also, totoong inspired by God yung Bible. Alam mo kung bakit? Kasi 'di ba, sa tingin mo, ilan yung nagsulat ng Bible? Well, marami. Ilan? I would guess is about 12 or 12? 20. Oo, okay. So, malapit na. Yung Bible, it is written by almost 40 people. And yung 40 people na yon, hindi sila magkakakilala. Hindi sila related to each other, and malayo yung agwat nila. Kung familiar ka na yung mga doong ancient times, yung mga tao sa Bible, 100 years old na sila, 800 years old, 1,000 years old yung ibang ages ng ibang tao. Pero the Bible that they have written is still united, and napaka-diverse ng Bible. Hindi lang siya pang isang lahi, hindi lang siya pang ganitong tao, hindi lang siya para sa mga Amerikano or para sa mga taga-Islam or Asian people. It is for everyone. And we are talking about the Christian Bible, ha? Napataas na. Napataas. So, ilan na? I would say 7 na dahil 7. sa diversity nito. At kung